Nandito tayo sa part 2 ng ating serye sa Maharlika Fund. Naging serye po ito dahil dun po sa unang diskusyon natin sa Maharlika Fund, naipangako natin, natatalakayin natin yung ating nadiskubre na itong wealth fund na ito ay hindi bago. Ito ay noong 1976 pa at ito ay binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa ilalim ng kanyang diktadorya. Base po sa ating pagsasaliksik, ang unang wealth fund ay binuo noong 1976 ni Pangulong Marcos sa ilalim ng kanyang diktadorya. Yan po ay sa pamamagitan ng Presidential Decree 910 kung saan tinatag niya ang Energy Development Board. Pag sinabi pong Presidential Decree, ibig sabihin po niyan ay yan ay batas. At yan ay batas na ipinatupad ng Pangulo, walang kongreso. Dahil po noong mga panahon na yon, walang kongreso ang Pilipinas. Nasa ilalim po tayo ng diktadorya at si Pangulong Marcos na lang din ang ating kongreso. So siya ang nagpapanukala, siya din na nag-a-approve, siya din na nagpapatupad. So, kaya niya naipasa ng mabilis o naipatupad niya ng mabilis yung unang wealth fund na yan. Wala nang tanungan. Walang demokrasya ng mga panahon na yon, hindi natin masyadong naalaman o naintindihan ano ba yung wealth fund na yon. Woo! Ang natatandaan po natin noong 1976, tayo po noon ay papasok ng first year high school. Mahilig po tayo magbasa ng newspaper. Pumutok ang balita. At ang balita nun ay may nadiskubre daw na langis, oil ang Pilipinas. Baka daw hindi na mag-angkat ang Pilipinas ng oil sa Middle East dahil nga dun daw sa may parteng Palawan ay merong ang oil na na-discover. Wow! Alam po ninyo, pag ang isang bansa ay kumikita ng maliban sa buwis sa kanyang taong bayan, kumikita siya halimbawa sa pagbabenta ng langis sa ibang bansa, kadalasan yung kinikita dyan, yan yung nilalagay sa wealth fund. Woo! Alam nyo naman si Apo Lakay Marcos, maliban sa matalino yan, malawak ang pananaw niyan. Kaya yung pumutok ang balita na may langis ng Pilipinas, nagtatag kagad siya ng National o Sovereign Wealth Fund. At ito na nga po, yung Presidential Decree 910 Series of 1976. So ayan, maliwanag yan ha. Kaso po ang nangyari, pagkatapos ilabas siyang Presidential Decree noong 1976 ni McCoy, hindi agad nilabasan ng langis yung parting yan ng Palawan. So walang maipondo dun sa wealth fund na ginawa ni McCoy. So, tumakbo ang panahon hanggang 1986 siya ay nasipa sa Malacanang, wala pa din lumalabas dyan. Pero nung parting, papasok na ng year 2000, nagsimula na may makita dyan sa Malampaya Field at yan ay natural gas, hindi yung crude oil na katulad ng iniisip ng marami nating kababayan ng mga panahon na yun. Isa pa pong pagpapatibay na yung sovereign wealth fund na yan ay matagal na sa Pilipinas. Nakalista na tayo noon pa doon sa listahan ng mga bansa na may mga sovereign wealth fund. Wow! Ang nangunguna po sa listahan na yan ay ang France at Norway. Yung kita nila sa kanilang natural gas ay dyan nila nilalagay sa sovereign wealth fund at meron silang wealth fund dyan na nagkakahalaga ng 1.2 to 1.5 trillion US dollars. Wow! Ang yaman, po? Kasi malaki po ang kinikita ng mga bansang yan sa kanilang pagbebenta ng natural gas sa buong mundo. Katulad po nung nabanggit natin kanina, ang Pilipinas ay nandyan sa listahan na yan ng mga bansa na may sovereign wealth fund. At ang Pilipinas na dito sa bandang ilalim, na meron siyang wealth fund na nagkakahalaga ng 4 billion US dollars. Higit kumulang 200 billion pesos at yan nga ay ang pera ng Malampaya Fund. Wow!
Kaya nga po, ang inaasahan natin sa Kongreso natin ngayon, bago magpasa ng ganyang bagong wealth fund na yan o investment fund na yan o Maharlika fund na yan, dapat busisiing mabuti dahil hindi na ito bago Dapat imbestigahan, alamin ano ang nangyari. Dahil ang nangyari po dyan, sa Malampaya Wealth Fund na yan, nagkaroon yan ng iskandalo. Nakakurakot ang ilang bahagi ng wealth fund na yan at hindi biro ang mga pinag-uusapan nating figures dyan. At yan po ay tatalakayin natin sa part 3 itong ating series sa Maharlika Fund.